Maraming puno ng papaya. Sabi ko lang, pag-iarap ako. Please naman, ang anak ng kaibigan ko na dinggi, ay gamot na yan ang dahon ng papaya, kahit bilihin ko sa'yo. Ay dadalhin ko sa ospital. Sus, nagkuha man yung asawa niya, 4 na piraso lang, hindi patalbos. So sabi ko, nagtawag ko sa Day, hindi ako man bibigyan. Sabi niya, kung magdaanan kayo ng papaya, kainin ka lang, mangitil ka lang dyan, hindi na pwede dyan. Kasi Lord, magaling anak mo, basta hindi ako magnakaw ng mga talim. Tinuruan niya ako, tahimik ako, kitilin yung badaan ng daw na papay, hindi tayo pwede dyan. Ay, ate, mabuti nagdating pala yung pamangkin ko, nagdala ng tawa-tawa. Huwag ka na lang maghati dito ng papaya. Ay, ate, kasi wala kaming pagkain. Lalaro ko dito ng pagkain. So, matulog sana ako, nagpuyat ako, nagsain. Dinala ko lang sa ospital kasi matipag-away pa siya sa guard kasi hindi sana ako papasukin. Sabi niya, ano mo yan? Sabi niya, inangkin niya ako nga mama para mapasukin. Kasi wala yung siya. Sige, hindi pwedeng dalawa kayo magbantay sa anak mo kasi bawal yan dito. Bakit kagabi? Hindi niyo ba namonitor ang anak mo? Mag-isa lang doon sa kama. Pag-away sa guard. Sige, pasok ka doon. Kasi mo yung mama mo, sabi mag-Christmas lang. Christmas man ako. Kaya tuwa siya, nagdalang ko siya ng pagkain. Naiyak man ako kasi sabi ko, hirap talaga kapag walang partner. Nagkasakit yung anak niya. Wala silang pagkain kahapon, walang almusal, walang pananghalian. Alanganin lang pagtawag niya kasi naghilot ako, tapos maulan pa. Kagabi nagsakit ang ulo ko kasi nabudan ako. Salamat talaga sa malaking Diyos ngayon galing-galing na. So, salamat sa Panginoon. Nagkita tayo dito. At nakapagkatin ako ng permitting. Doon sa mga anak ko, wala pang balita, Pastor. Oo, tinamaan ang bagyo. Malakas daw ang bagyo man ang ulan, pero salamat naman sa Diyos yung mga anak ko sa kanila hindi madelikado. Pero malakas daw ang hangin at ulan. So, sa panina, napasalamatan ko ang Panginoon kahit malayo ako sa pamilya ko. Pero, hindi sa lahat. Parang mahirapan ako ng salita. Kasi, dalawang araw, medyo, nilabas ako. Tapos, pero okay pa rin ako. Bakit hindi ginawa ko? Kaya,
Magandang gabi po. Salamat po sa Panginoon sa presensya ng bawat isa sa atin. Salamat sa mga paparating pa. Manalangin natin. Salamat po sa buhay. Yan po ang lagi ko sinasabi. Dahil wala po nakakatiyak kung ano ang pwedeng ihatid ng bukas para sa atin. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat andito po tayong lahat ngayon na may buhay at lakas. Alam naman po natin ang mga nangyayari sa ating karatig na lugar, sa ating mga kababayan. Pero alam natin na sa bawat pangyayari, ang Panginoon pa rin ang may hawak. Siya pa rin ang may control ng kung ano man ang nangyayari. Salamat sa proteksyon na binibigay niya. Salamat sa mga biyaya na patuloy niyang ibinibigay sa atin. Sa mga taong ginagamit niya na instrumento upang tayo ay makaraos sa bawat araw ng ating mga pangangailangan. Salamat po sa presensya natin nga lahat at sa dalawang kapatid po natin. Hindi ko nga po nasasagot ang tawag ni Joshua. Tumatawag po siya. Paano ko naman, nasa office ako ng oras na o hindi ko naman po na pero kahit na ano pa man, huwag ka na lang magtawag kasi nga medyo may diferensya yung telepono, text na lang. Natutuwa po ako sa kasigasigan ng batang ito sapagkat bihira po yan sa mga ganyang edad, lalo pat lalaki. Na meron po siyang pagmamahal sa Panginoon sa gawain. Sabi niya nga po nung mapaalis na siya, may text, ipaabot mo naman ang yung nga po sa salamat at mamimiss niya raw po ang buong Mississippi Pasay. Akala ko nga po nasa Pangasinan. Pero salamat po. Salamat sa iyo, Joshua. Salamat CJ. Salamat sa bawat isa. At salamat din sa ating kapatid na Marlene na bagamat po may dinaramdam siya, andito siya po. Maaga rin po siya nagigising dahil nga po sa kanilang tindahan. Pero hindi po yun hadlang. Hindi po yun hadlang upang siya ay makasama po natin. Salamat po. Magandang po. Sa tuwing meron po tayong mga pasasalamat sa Diyos, tayo po ay nakakatanggap ng mga panibagong karanasan. At yun po yung ipinapapasalamat natin na sa bawat karanasan, meron po siyang ipinapaunawa na mensahe. So araw-araw po natututo tayo sa mga panibagong karanasan at mensahe mula sa Panginoon. Itong mga karanasan po natin mga kapatid, pwedeng maganda, pwedeng hindi maganda. Pero, both sides po, may tinuturo sa atin ng Diyos para maging gabay po natin sa araw-araw. At yun po yung dapat natin pagpasalamat dahil merong laging bago na tinuturo sa atin ng Panginoon. No? So, tayo po ay nagpapasalamat din sa presensya ng bawat isa. And last week po ay ating nagpapasalamat din yung hosting ng ating kapatid na Joy at Myla, no? Sa kanilang tahanan. At inaalala po natin naman sa ngayon ang mga kapatid po natin naapektuhan ng bagyo, especially po dyan sa Central Visayas, ano? Hanggang Palawan. So, matindi ho talaga yung mga pangyayari. So, nawa po ay nasa mabuti kalagayan po yung natin mga kababayan. At pinapanalangin din po natin na sa darating na Lunes ay hindi dumaan sa atin yung expected na bagyo. Pero kung sakaling dumaan man, kailangan natin maghanda at manalangin. No? Yun po yung pinaka-the best na gawin natin po. And, ano pa ba? Siyempre, salamat po sa provision ng Panginoon sa pang-araw-araw po natin mga pangangailangan. Kalakasan, bagaman niya po, maraming mga health challenges din pong pinagdadaanan ng si Pastora Shirley, ano, pero still patuloy po siya
po fellowship namin sa South Manila Cluster dahil walang pasok po yung mga bata ay yung bunso ko eh. Di ba na nag-declare po na walang pasok ng Tuesday? Eh si Pastora po ay pauwi pa lang. Si Laya may pasok so sama rin ang panahon ng Tuesday. Hindi na ako pagbuwas. Pero mabuti naman daw po yung naging bunga ng fellowship ng Martes. At sa darating na pong linggo, meron tayong exchange party. Ano po? So, nagbisita po tayo dito sa Sunday. Si Pastor Julie Quiros, kasama ko natin isa sa padalangin. At ang inyong lingkod naman po ay pupunta sa Noveleta, sa San Miguel. Para po po ng mensahe. So, yun lang po. At maraming salamat. Imam palakpak! Sige po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ngayon tayo ay nagkita rin ng muli pagkatapos ng isang linggo at pinagtunayan natin na ang daladala natin ay salita ng Panginoon kaya patuloy tayong lumalaban sa paghihirap ng buhay at sana nga po patuloy niya tayong bantayan dahil tayo ay alam niya na bahagi ng kanyang community at ang pagpapasalamat ako dahil hindi mo tayo pinababayaan bawat pagkilos natin kahit na medyo mukhang na-aksidente tayo, no? Nung nadadapa ako kung saan sa bahay, sa school, na gugulat na ako pag nangbumigil ako ng napatid ako nun. Pero bigla na aksidente. Kung pagbubaksak na ako, sabi ko, bahala na kayo, Lord. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin eh. Kasi nung sinalo niya ako, grabe naman Lord. Nagulat ako sa iyo kung anong nangyayari sa iyo. Ako rin nagulat eh. Pero nung oras na yun, sabi ko, bahala na kayo, Lord. Ang medyo lang kasi ng kaibahan nung dati ang sakit ko yung epilepsy. Wala akong malay talaga na inatake ako. Lumibig at ako, buhay pa rin ako. Salamat Panginoon. Ito ngayon, alam ko kasi may consciousness ako eh. Alam ko pagka ganyan, na ako, pinabaya ko na sa kanya, Lord, na po kayo. At ilang beses na nangyari sa akin noon, kaya ako'y natutuwa at nagagalak. Dahil patuloy tayo binubuhay na Panginoon, sinasabi mga timumaga sa pagkagising natin. Anak ko, meron pa akong mission at may gagawin pa para sa inyo, Lord. Kaya yung pagkagising ko ay kayo mismo gumigising sa akin. Kahit medyo late, kasi late ako sa trabaho. Pero alam niyo, nakakalaman ng mga kaopisina ko kasi alam nila yung sitwasyon ko eh. At lagi sila nagtatanong din sa akin at ako'y nagpapasalamat naman dahil nandun ang concern nila. Pero syempre hindi man naman naiwasan dahil siyempre nakita mo sila, pagod na pagod, tapos picture ko na, doon ako sa sulong. Nagpipsilog, nakikita na naman matutakot. Pero naman nila kasi ganyan nga, sa sakit natin at nakakatuwa naman dahil kahit yung mga leader namin, yung vice president, yung presidente, saka yung mismong registrar namin ay tumutulong sa akin na unawaan ako. Kaya maraming salamat Panginoon dahil tayo ay patuloy na buhay at patuloy na ginagawa lahat para tayo ay makapagsulong ng anumang magandang balita na kaya natin ipamahagi sa iba. Salamat Panginoon. Imam palakpak! 1, 2, 3, 4, 5! CJ, ikaw na muli. Pinagpapasalamat ko is yung ligtas po kami marami at tulong sa kasi marami po kaming tungkol na pinuntahan ng nung November 1. Buti nga po hindi pinagpapasalamat po na hindi po umulan kasi po pag tuminundas po yung ulan po, di ba? Marami po kaming pinupuntahan, hindi mahirap po pag umuulan. So buti po, maganda po yung panahon. Ligtas ko namin napuntahan yung puntod ng lola ko. Tapos yung puntod ko ng kapatid ko, magkahiwalay po kasi. Tapos yung hiwalay pa din po yung doon sa lolo ko, which is sa side po ng mother ko. Tapos yung next naman po na pinuntahan namin, ibang cemetery po, which is yung sa lola at lolo ko po, sa father side.
kapatid ko, pwede na magpatay ng flyover. Eh di, buti naman po, kasi di ba po pag ganun, may mga nahihimatay, mga nananakawan, buti naman po wala ka. So yun, pinagpapasalamat ko lang yung safety namin. Ilang palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you, Lord. At salamat po sa patotoo ng pasasalamat natin, bawat isa. Nakakatuwa no, pagka tayo ay kahit nahihirapan, gipit, paminsan-minsan, pero nakakaraos pa rin araw-araw. Okay? So, tayo po ay dadako na ngayon sa panimulang panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, sa gabi pong ito, kami po ay nagpapasalamat dahil sa pag-iingat niyo sa amin sa buong maghapon. Salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga bago naming kapatid na narito at kasama namin ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sa mga bata na aming kasama ngayong gabi. At nawa, Panginoon, ang inyong mensahe na ibibigay sa amin ng ating Elder Flory ay mabigyan namin ng pag-unawa at manggaling sa iyo ang karunungan upang lalo higit namin kayong makilala, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Ang ating pong teksto, Elder Flory, ay Lucas 19, versikulo 1 hanggang 10. Nalimutan ko yung salamin ko. Sa Laguna. Sa beses na lang nabasa. Pwede ba kapatid na Ana, ikaw na lang bumasa? Lucas 19. Basahin na po natin ang tugunan, no? Ayan na. Sige, ako na po ang pagbasa. Lucas 19, 1 hanggang 10. Nakilala ni Zacchaeus si Jesus. Basahin po natin ito na ang tugunan. Ako muna sa verse 1, kayo po verse 2, so on and so forth. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglalakad sa kabayanan. May isang tao noon ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya ay mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y banda. Kaya natakbo siya nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno na sigaporo. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan mong tumulin niyon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakakita nito ay nagbulong-bulungan. Pakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zacchaeus o sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nagayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan nito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Tayo pong lahat, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Magandang gabi po sa ating lahat. Hindi po nga ako, sabi ko nga, sinasabi ko, ako kumbaga, nagmi-mission pero isa-isa lang. Pero pag ako na mismo yung nagsasalita, parang po ako, may mental block po. Pero salamat po sa Panginoon sa kalakasan ng loob at kalinawan ng isip na alam kong ibibigay niya sa mga sumandaling ito. Lagi naman po natin na for the previous ilang linggo na, parang 2 na, yung kasaysayan po ni Zacchaeus. Una po, yung parang paghaharap nila, yung umaga noon, yung tungkol doon sa Pariseo at si Zacchaeus.
Sakeo po, sa mga nakakaraang istorya, siya po ay may pagpapakumbabang puso na, sabi niya nga po, na nasabi din dito, siya po ay, kumbaga po, yung parang background, siya po ay, kumbaga sa panahon ngayon, siya po ay nagtatrabaho sa BIR. Alam naman po natin yan, mga sumisingil po ng ating buwis, mga nagtatrabaho, kung ano man po yun, sila po ang responsable sa paniningil ng buwis. Yan po si Sakeo. Pero yun nga po, sa mga nakakaraang istorya, andun po ang pagpapakumbaba sa buhay po ng isang taong ito na ganun po ang kanyang naging hanap buhay. Pero po, andun po, ayun, yun po, siya po ay mayaman, pero siya po ay may pusong pagpapakumbaba. Pero po dito sa istoryang ito, ang sabi nga po ay, ano nga po ito? Nakilala ni Sakeo. Nakilala po ni Sakeo si Jesus. Opo. Dito nga po sa istoryang ito, yun nga po, doon po sa bayan ng Jericho, andun po dumadaan po ang Panginoon. At sa istoryang ito, natanaw po ng Panginoon si Jesus. Natanaw po ng ating Panginoong Jesucristo, si Sakeo. Pero, isipin nga po natin na sa dinami-dami ng tao, talagang mahal ng Panginoon. Yun nga, ang nawawala na si Sakeo, yun nga po sa istorya. At siya po ay talagang tinawag niya at sabi niya po, Sakeo, kumbaga, pupunta siya sa bahay. Kumbaga, gusto ng Panginoon na magkaroon sila ng bonding, ng personal na pakikipag-usap, pakikipag-ugnay. Isipin mo natin na ang dakilang Panginoon ay nagkaroon po ng bahagi at talaga po siya ay hinanap ng Panginoon Diyos. Sa ating nga pong mga buhay, kahit ano po ang ating mga nagagawa sa ating buhay na mga kakulangan, kahinaan, mararamdaman po natin sa ating buhay na ang ating Panginoong Diyos ang andyan lang po siya. Kung tayo ay magpapakumbaba po sa ating mga nagawa, alam naman po ng Panginoon kung sino tayo. Wala pong hindi po tayo makakapagtago. Ito po sa ating buhay. Kahit maganda po ang ating sinasabi, yan nga po ang aking sinasabi lagi. Kahit maganda ang
ng Panginoon na hinanap po niya ang mga nawala. Kahit na ano po ang ating katatayuan sa buhay, tayo man po ay may mga kakulangan, kasalanan, kahit ano po ang ating lahi, kahit na ano po tayo, ang pagmamahal po ng Panginoon Diyos ay walang hadlang po. Hindi po hadlang kung ano tayo sa istoryang ito, kahit at sa ating buhay pang araw-araw, kung ating hahanapin ang Panginoon, tayo ay makakasumpong sa Kanya at lubos po niya tayong yayakapin kung ano man tayo. Mamahalin niya po tayo sapagkat siya po ay Diyos ng pag-ibig. Siya po ay ang matapat na Diyos, faithful God and loving God, kahit na sa kabila po ng ating mga kakulangan. Ito lang po ang aking maibabahagi. Sensya na po kayo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At sana po, bilang mga tao, tayo rin po ay umanawa sa ating kapwa. Kung sila man po ay nagkukulang sapagkat ito po ang ginawang halimbawa ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay kanyang hinanap. Ang ating istorya po dito, si Zaccheo po ay kanyang hinanap. Sana po, ganun din po tayo sa ating kapwa, maging mapagmahal po tayo sa kabila po minsan ng ating sa kabila po ng mga kakulangan din ng ating kapwa. Huwag po tayong mamimili ng mga taong ating mamahalin at ang hanapin. Sapagkat yun nga po ang likas ng tao, ay pag may kasalanan ka, ayaw sa iyo. Pero ang Panginoon Diyos, siya po, sana po ang ating maging halimbawa sa ating buhay na tayo ay magmahal, umunawa sa ating kapwa. Yun lang po. Maraming salamat po. Sensya na po kayo. Nagchapsoy na, pero yun nga po, ang pagmamahal ng Diyos sa lahat po sa atin. Alam nyo, ngayon ko lang na-realize, pangatlong beses na to eh. Oo, bakit kaya? Yung una, parang napag-aralan na natin, di ba? Encounter yung Pariseo at si Zaccheo. Tapos, yung sermon din ni Pastor noong Sunday, ito rin. Tapos parang inulit na naman ngayon, parang pangatlong beses na. Ano kaya itinuturo ng Diyos sa atin dito? Kasi parang sabi na ni Ate Tori, parang ano na to, ano na natin, na ibahagi na natin, o napag-usapan na natin. Pastor. Last Wednesday po, ito yung ating teksto. Pangalala ninyo, no? And then, yung Sunday school, ito rin. Kasi iba mo yung teksto natin ng Sunday kasi Memorial Sunday tayo. Pero still, alam niyo mga kapatid, mas ipaulit-ulit po natin balikan nito, may mga bagong insights po tayo na pwedeng matutunan. No? So, isa-isahin natin yung pinuto kanina ni kapatid Flori. Una-una po, yung pagnanais ni Zaccheo makilala ang Panginoon. Yung kanya pong eagerness. At the same time, yun din po ang Panginoon. Gusto rin niya makilala si Zaccheo. Sa kabila po ng mga naging perception o pagkakakilala kay Zaccheo ng mga tao kasi nagbubulong-bulungan yung mga tao, di ba? Bakit makaging pag-usap si Jesus sa mga kasalanan na yun? Di ba? So, ibig sabihin, itong si Zaccheo, talagang kailangan niya ang presensya ng Panginoon. At hindi po siya, hindi naging hagdan yung kalagayan niya para po lubusang makilala si Jesus. No? So, nag-try po siya. Sa dami ng tao, kailangan niyang magpapansin sa Panginoon. Kaya umakit po siya ng sikamoro. At napansin naman siya, nakita naman siya ng ating Panginoon. Dahil binigyan din siya ng atensyon ng Panginoon. Kasi pwede rin siyang temple sa ni Jesus eh. Pwede rin siyang hindi sana pansinin. Pero dahil ang Panginoon po ay merong espesyal na pakikitungo sa mga taong naghahanap sa Kanya.
tama po yung sinabi ng ating kapatid na Flori, gusto po magkaroon ng bonding ng Panginoon kisa kayo. Kasi yung pong kultura ng pagpunta sa bahay ay isang paraan po yan para po mas mapalalim natin yung ating ugnayan sa ating pinupuntahan. No? Kaya nga po tayo nagkakaroon ng mga home visitations. As a konteksto po natin sa pagdadalaw, madalas po talaga sa bahay po tayo dumadalaw. No? Para po merong personal connection. Then, yung warm welcome po ni Sakeo. Paano po ba niya tinanggap ang Panginoon? Malamig po ba o mainit? Mainit kasi halos magkandara po siya. Nagmamadali po siya bumaba doon sa Sikamoro. At mainit po niyang tinanggap si Jesus. No? So pagaman nagkasala po si Sakeo, aminado po siya. At ito naman yung maganda sa kanya. Inamin po niya yung kanyang mga naging pagkukulang. Sabi niya po isusuli ko yung aking mga kinuha sa tao. Na maka-4 na beses. Ibig sabihin, ganun karami yung kinuha niya, no? Matindi. Kasi 4 times eh. Kung siya po ay maniningin ng buwis, yung iba siguro, sabihin na natin may kickback ng 2%, siya po 4% o higit pa. Malaki. 8% kasi 4 times na ibabalik yung kinuha niya. So makikita mo natin kasi kaysa kayo yung kung pusong mapagkumbaba at nagsisisi. Nakita sa kanya ng Panginoon yun. Na bagaman nagkasala po si Sakeo, handa po siyang humingi ng tawad sa Panginoon. At sa mga tao na nagawa niya ng hindi maganda. Kaya nga po, sabi ng Panginoon na ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. So tinatawag po natin inclusiveness ng Panginoon. Hindi po namimili ang Panginoon sa Kristo ng pakikitunguhan. Yun, pinapunta rin po ni Ate Florian. Tayo naman kasi minsan, namimili rin tayo ng pinakikitunguhan eh. Tama po ba? Kung hindi man sa atin dito ngayon, yung iba natin mga miyembro, sad to say. Kasi, depende sa uri mo. Ikaw ba ay kasinyaman mo rin? O pareho ba tayo ng status sa buhay o pinag-aralan? Pag hindi ka masyadong papansinin. Hindi ka welcome sa akin. Kaya nga po mga kapatid, ang pakiusap natin lagi, sa tuwing meron tayong bisita, iparamdam natin na sila ay welcome sa church. Ano man ang estado nila sa buhay. Yan man ay pangkaraniwan tao o hindi. May pangalan man yan sa simbahan, wala. Basta welcome sila sa ating iglesia. Nang sa gayon, makikita natin yung reflection na pinakita ng Panginoon dito. Na wala siyang tinatanging mga tao. Sabi nga niya, anak din po ni Abraham to. Kahit nagkasala siya, he belongs to the family of God. Pero ano po yung distinct kay Sakeo? Pinakita rin niya na worthy siya. Nakarapat-dapat po siya maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Ano po yung ginawa niya pamamaraan? Nagsisi po siya. Nagbalik loob sa Panginoon. Humingi ng tawad. At buong kapakumbabaan po siyang lumapit sa Panginoon. Hindi na po siya nagmataas. At yung welcome, yung warm, yung excitement niya na makita at makilala ang Panginoon naroon. Yung kauhawan niya po upang makilala si Jesus ay naroon. At yan po, mga kapatid, makikita po natin yan sa ating pagnanais din na makapag-aral ng salita ng Diyos, Dahil tayo po, dapat ang attitude natin lagi sa salita ng Diyos, uhaw tayo lagi. At gutom tayo sa salita ng Panginoon. Kasi lagi tayong nasusumikap na makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi natin pwede sabihin na, alam ko na yan.
bagong pinapaunawa sa atin ng Diyos. Ano? And then lastly, mga kapatid, natumbok na po ito ng ating kapatid na Flory. Sabi po sa verse 10, ano po, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ibig sabihin pala mga kapatid, sa ating paglilingkod, hindi laging maayos yung ating track. Ano? Minsan naliligaw din tayo ng landas, bagaman kilala na natin si Jesus. Bakit po? Kasi yung ating mga kakulangan bilang mga tao. Nangangahulugan na kilala natin ang Panginoon pa sa buhay natin. No? Ibig sabihin, hindi sapat na ikaw ay bahagi na ng iglesia. Kailangan mo pa rin talagang palalimin yung unahin sa Panginoon. So, hindi katiyakan na ikaw ay isang elder na. Ganun din, hindi katiyakan na ikaw isang pastor na. Hindi mo na kailangan ng Panginoon. Mas kailangan natin ang Panginoon kapag meron po tayo mga pagkakataon na tayo ay nawawala sa landas na binigay sa atin ng Diyos. At kalikasan po natin yan, wag po tayo magtaka. Paminsan-minsan nawawala po tayo ng landas. No? Nagkukulang kasi tayo sa harap ng Panginoon eh. Dahil nga po sa ganitong estado natin, pagkakamali talaga tayo. No? Pero dahil ang Panginoon ay maibigin, napakadalisay po ng kanyang pagmamahal sa atin, gusto niya na hindi mo tayo maligaw ng landas. No? Kaya lagi niya po tayo hinahanap. At tayo ito dapat hanapin din natin ng Panginoon. So marami po tayong matututunan mo dito sa talata natin ito. At napakaganda kasi meron mo talagang special na panahon ng Panginoon para sa atin. No? Binibigyan niya tayo ng extra time eh. Minsan kasi pag hindi natin nararamdaman sa kapwa natin, sabihin natin, parang hindi mo na ako binibigyan ng oras, ng attention. Yan, di ba? Pero Panginoon, bibigyan niya tayo ng extra oras ng attention. Kung lalapit tayo. No? Kailangan din natin lumapit sa Kanya. Sige po, baka may karagdagan pa. Elders, mga elders. Dadagdag pa kayo? Elder Becca, Myla, siguro may naranasan po ba dito na ma-reject kayo? Sige nga po. Elder Becca, naranasan mo bang ikaw ay tanggihan? Yan. Hindi po talaga mawawala yung ma-reject ka, lalo na sa panahon ngayon. Pero ang tiwala natin sa Panginoon Diyos ay hindi dapat mawawala. Kung ma-reject ka man, marami naman kapalit. Marami naman, kumbaga, may ginagawang na tao ang Panginoon para kung sino yung nag-reject sa'yo, may papalit. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Talagang hindi nawawala yun kasi likas sa tao minsan talagang napagmataas. Kaya yun sana, bilang Kristiyano, na tayo ay Kristiyano, tanggalin natin sa puso yung mapagmataas. Magkaroon tayo ng kababaan ng kalooban. Kasi nakaano na tayo eh. Nakatanggap na tayo ng salita ng Diyos. Isa puso natin dapat yun. Kung tayo ay Kristiyano at nakilala na natin ang Panginoon na tagapagligtas, isa puso natin yung kung ano yung aral na pinagkakaloob sa atin na nagtuturo, isa puso at isa isip natin yun. Kasi pangit sa Kristiyano yung mapagmataas. Kailangan tayo matutong magmahal, magmalasakit sa isa't isa. Kasi kailangan makita sa buhay natin na ganun tayo. Kasi sasabihin, minsan pupulaan tayo, ay Kristiyano, ba't ganyan ang ugali, di ba? Pangit yun. Kailangan Kristiyano tayo, tinanggap natin ang Panginoon na tagapagligtas at siya ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay kumbaga ang buhay natin hindi naman laging malakas tayo. Pansamantala lang yan. Kaya bago tayo umuwi sa Kanya,
dating mo pa lang, ang lakas na ng dating mo no? Yun ang yun ang parang, ayan na yung bagyo. Pero ang tao, lagi po siyang merong kahinaan at kalakasan. Dahil yan po lagi natin tatandaan. Halimbawa, si Grace ay hindi marunong masyado magluto. Kahinaan ko yan. Pero magaling akong magturo dahil sa lakas din naman ng boses ko, dinig ng buong barangay ang boses ko. Pero si Ate Venus, yan, mga binigyan ng mga talento, si Ate Becca. Hindi ako kasing sarap nilang magluto. Diba? Si Ate Flori. At sa inyo pong lahat dito, si Ana, hindi ko kaya ang ginagawa ni Ana. Pag sinabi sa akin ni Elder Joey, hilutin mo nga ako, Ika. Ay, naku, kay Ana ka na lang magpahilot. Wala akong tiyaga. Ibig sabihin, may mga taong binibigyan po talaga ng kanya-kanyang gift, no? Kanya-kanyang gift. Kasi, kung sa'yo ibibigay lahat, ate, paano yung kung sa'yo na lahat? Nasa'yo na lahat. Diba? Parang binibigay ng Diyos ng fair. Alam niyo yung fair? O ikaw, CJ, dito ka malakas. O ikaw, Joshua, ito ang gift na ibibigay ko sa'yo. Ang atin lang po, dapat natin siyang payabungin. Oo, at meron kwento dyan last na lang sa akin. Yung binigyan siya ng talento pero hindi niya pinalago. Anong story yun sa Bible, Pastor? Talents, di ba? Ang Panginoong Diyos, nagbigay siya ng talento. Yung isa binigyan niya ng, ano yun? O mga puhunan, o ikaw, 500 pesos, example na lang. O, ganon-ganon din naman ang thought nun Binigyan kita 500, o ikaw din. Pareho ba ng binigay, Pastor? Iba-iba. O 500 ka ikaw 1,000 ka ikaw ay 1,500. Yan. Puhunan ninyo lahat yan. Palaguin ninyo yan mga binigay sa inyo. Yan. Yung isa, ang ginawa, binakon sa lupa. O diba? Hindi niya ginamit. Yung isa, ano na, Pastor, isa? Sakto lang. Parang masabi lang na ginamit. Pero yung isa, na 1,500, kahit na malaki na yung puhunan niya, ginamit niya sa magandang pamamaraan para mas lalong lumaki ang kanyang puhunan. Ganon din tayo mga kapatid. May kanya-kanya tayong talento. Pag hindi natin ginamit ang mga talento natin, eventually ang Diyos din ang bumabawi yan Diba? Alam niyo ba yun? Alam mo, maganda naman kayo kumanta. Ayaw niyo ibigay ang inyong talento. Paano ko naman maririnig ang boses ni ate, sino po si ate? Marlene. Maganda pala ang boses, no? Masarap magluto. Paano ko malalaman kung hindi niyo i-share yung inyong talento? Okay. Pero naiintindihan natin yan. Ang mga tao, kanya-kanya, mahulog ka na. Ang mga tao ay likas na mahiyain tayo mga Pilipino. Gusto natin na yung kapwa na lang natin ang magsabi na, ay, si Ana, magaling niya maghilo. Hindi naman siya magsasabi na, ay, magaling ako, hindi tayo ganun May ilang tao siguro ganun, yung mayabang. No? Pero, ang Panginoon Diyos na ang nagtataas sa atin. At habang tayo nagpapakababa, ano mo ibig sabihin nun? Habang tayo nagpapakababa, tayo ay itinataas. Ano ibig sabihin nun? The more na tayo nagiging humble, ang Diyos na ang nagtataas sa atin. Di ba, Ate Sandra? Malalaman mo na lang sa ibang tao, ayun pala si Ate Grace ay ganito, ganyan. Hindi ko alam. Di nalaman pa ng kasi hindi naman niya niyayabang. Saka mo lang malalaman, ay pala,
Ate Rosie pala, malaking kalupaan sa Mindoro. Oh, di ba? Saka mo pala malalaman. At maganda po yun na sa ibang tao natin siya. Yung ibang tao na ang pumuri sa'yo. Huwag mo nang iyabang yung sarili mo. Pero ako, minsan mayabang ako. O, di ba, ate? Hindi ba iwasan yung yabang no? Pag nagkukwentuhan kayo magkaibigan ikaw ang bida. Ikaw lagi ang bida. Gusto mo ikaw lagi ang bida. Oh. Syempre, parang yung ego mo tumaas. Di ba? Pero pagdating mo sa bahay, hindi ka na bida, under ka na ng misis mo. Nagpapatawa lang ako Pero ibig ko sabihin, tayong lahat, gusto natin bida tayo Sino ba naman ayaw maging bida? Di ba? Kaya lang, lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kahit gaano ka kagaling, yung sabi ko noong una, mayroong mas magaling sa iyo. Kahit mayaman ka, may mas mayaman sa iyo. Kahit na maganda ka, may mas maganda sa iyo. Kaya anong ipagyayabang mo? Wala. Di ba? Dahil kung ano man po meron tayo, mas higit pa yung iba sa atin. Di ba? Okay, amen. So yun lamang po. Elder Joey. Para ano lang natin yung sinabi ni kapatid na Grace, So, nagpatungkol sa mga skills na yaman sa pamamagitan ng mga ugali o sa mga pamamagitan ng mga skills o na binigay sa atin para gamitin natin pag-imanin yung sarili at saka yung kapwa natin. Pero, yun nga, sa lahat ng ito kasi ang mas pinapoint natin ay yung humbleness. Yun yung humility. Kasi parang pinapoint yan. Kahit nagkabisado yung buong Biblia, kung hindi man masinusunod yung salita ng Diyos, paano wala rin yun? Kaya paano mo susundin yan? Unahin mo yung pagiging humble mo. Kaya katulad ng pinag-usapan natin sa iyo. Although ang yaman-yaman niya, pero alam niya na mali yung kanyang ginagawa. Kasi madaling sabihin na, okay, ito, itong sabi ng Diyos, ganito. Pero pagkalikod mo pagkatapos mo magsalita, iba ginagawa mo, doon sa nasabi mo. Ang dami mong napaniwala sa sinasabi mo, pero pagkakalikod nila, iba na ginagawa mo. So, mali Kaya, ito talagang gusto natin ng mahalin na Panginoon. Sundin natin sa bawat salita niya kung ano dapat natin gawin. Binigyan ka ng mga talent sa dami mong sinasabi. Yung mga talent na dapat pinag-iisa natin para makabuo tayo ng lipunan o ng pamayanan na talagang para sa Kanya. Pero kung gagamitin nga natin para magkanya-kanya tayo, para balak sa buhay ko, dahil may talent ka na binigyan ng Panginoon, baliwala po lahat ng hindi tayo makakarating sa harian niya. Dahil tayo ay lumilibot naman sa bawat dapat natin gawin. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Oh, wow. Thank you. Napakaganda. Salamat po. Amen. Thank you, Lord. Sa napakagandang mensahe po na galing sa inyo, Panginoon. At ngayong gabi po ay dadako na tayo sa ating pananalangin. Meron tayong mga prayer request sa group chat natin. Yung cellphone ko kasi ginagamit natin kaya hindi ko babasa. Si Thea, humihingi siya ng... Naulit na naman yung kanyang bleeding, So, ipanalangin po natin si Thea na sana ay maging maayos ang kanyang kalusugan kasi nagpa-check up siya ulit sa doktor at matigil po yung kanyang na-admit ba uli? Parang lumabas na siya Oo. Parang lumabas, hindi ko kasi mabasa yung text chat niya kasi gamit ko yung cellphone. I-admit na naman ulit. Ay, gano'n. Naku po naman. Kawawa naman itong bata.
ospital. Ipanalangin po natin si Thea sa kanyang sakit. Under observation pa siya. Oo, at kung anong maganda sa kanyang, mangyari sa kanyang kalagayan, ano? Okay. Sino pa pong iba ang gusto natin? Elder Flory. Isama lang mo natin sa panalangin kaibigan ko na naliligo at may stroke. Hindi kasi cancer patient siya. Ngayon, ang sabi rin nila mga doktor, baka yung chemo niya, radiation, isang dahilan. Ang kagagaling niya lang po ng Canada mga 3 weeks ago. Hindi kaya rin sa lamig doon, tapos mga masarap na kinakain. Pero kasi siya ano tawag doon, mataas ang posisyon niya sa office nila. Ngayon, yun, sabi ko, wala talaga nakakatiyak kung anong pwede mangyari. Nung dinalaw ko siya ng hipag niya, hindi nga maano tong kamay. At saka naapektuhan yung salita. Oo. Bata pa rin naman. Noemi de los Santos po. Ano yan, Elder Becca? Si baby, Aiden, yung bata. Oo. Okay. Sama natin po si baby Aiden. Sa CT scan nga na kailan ang CT scan mo ulit? Okay. So, sino, Amayla, pakisulat na please. Oo. O kaya i-chat mo sa sarili. Para oo. Ako pa naman mahina ang memory. Diyos ko. Ikaw CJ, mag-secretary ka muna CJ, pakisulat. Mata ni? Ano problema ng mata mo? Oo. Parang may buhangin. Ayun na kay Pastor. Parang yung masakit yan. Oo. Yung gumaling na yun kasi may resita si Dr. sa Adventist na yun parang 800 minutes yun. Gumaling na ulit-ulit. Okay. Parang may buhangin. Mahirap yan. Mata pa naman. Pa-check kayo ulit. Okay. So si ate, sorry, what's your name again? Sorry. Marlene. Si ate Marlene, yung kanya pong mata, Pastor, na parang mahapdi daw dito. Parang may buhangin. Sana ay ma-check up ko din yung mata nyo. Mawala. Si ate CT scan ni Ana, si Thea, si CJ. Ito ba si CJ? Si Aiden pala. Si Aiden at saka si Kuya Peter. Anong problema, Kuya Peter? Bumalik naman kasi yung bato sa gallbladder. Sabi ng doktor, kung may dalawang binigyan ng opsyon, kung opera, kay detox. Nagkaroon ako dati to sa pancreas, dinaan ko sa detox. Madagumpay naman. Pero mahirap talaga yun. May 8 days na wala kang kain. Kaya nagulot hinarang ka. Subukan ko ulit kung kakayanin yung i-detox kaya sa opera kasi. Pag-opera ka kasi, sabi niya, medyo matagal na
laser, no? At huwag naman umabot doon sa hihiwain pa kung ano dyan hihiwain. Ano na ng laser. Maganda yung laser lang eh. Kasi ilaw lang yun eh. No? Pero, ganoon talaga, we are an aging congregation eh. Doon nagkakaedad na tayo pare-pareho. Talaga, kaya itong mga batang ito, yung ating yung ating mga children and youth, sa Sunday po ay magkakaroon kami ng pagpupulong, ang meeting, ang CYF at ang SIAF para pag-usapan namin ang mga activities under the Christian education. O Nanay Sandra, meron po kayo sasabihin? Yung sakit ni Nanay Sandra na trangkaso, trangkaso yung Nanay Sandra. Oo. So, panalangin din po natin si Nanay Sandra. And, si Ponte, ni Ate Rosie, at si Joshua, okay naman, oo. So, CJ, si Ponte, uso talaga ngayon yan eh. Oo. Baka may virus na naman. Ano virus ba yan? Sino? Casey. Sino siya? Dengue. Okay. Oh, nasa hospital. Bing. Oh, si Bing. Di ba buntis siya? Okay. Pero okay naman po siya. Sige po. Wala na ba? Ang pangalan? Oh. Microphone niya, Joshua. Hindi ka marinig, hindi ka marinig. Pakiano po ang microphone. Sunday, kasi nung time ko nung Sunday na yun, parang yung nag-evacuate pa lang ko kasi yung may, baka. Sabi, tinauna daw pong, kasi po, taga Cebu siya eh. Yung pinsan niya po, mismo malapit mo sa, yung parang may mga nasirang mga bahay, yung parang mga baka, doon po mismo sa river. O yun, doon po. Kachat niya pa daw po nung Sunday, ngayon hindi niya daw po makontak. Kasi hanggang ngayon parang inaano pa rin nila, pinitrace ang nasa. Kasi yung bahay po nasira na din eh. Eh yung pinsan niya na po na yun, baldado, as hindi na po nakakalakad o nakakatayo kasi natamaan po ng pala yung spinal niya. Kaya parang pinauna daw po kasi yung nanay, yung pinsan niya na yun na mag-evacuate siya, magpapaiwan muna kasi nga hindi naman siya, wala namang magkaano sa kanya mag-aakay, kaya yung nanay po muna. Hindi na po ako nabalikan naman. Kaya wala pa rin siyang balita kung na-rescue po ba or ano, kasi hindi makontak. Hindi ko na alam kung
inspirasyon upang makarating sa inyong banal na tahanan, upang sama-sama namin pakinggan, pagnilayan at isabuhay ang inyong buhay at banal na salita. Tunay nga, Panginoon, na hindi niyo kami iniiwasan, kundi madalas ay lagi niyo po kami hinahanap. Lalo tigit ang mga nangaliligaw na landas. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magpakumbaba sa inyong harapan sa tuwina. At magbalik loob sa inyo, ipahayag ng buong tapat ang aming pagnanais na mapahayag ng aming mga nagawang kakulangan sa inyo. Ganun din, Panginoon, kung paano si Sakeo ay nagpakumbaba sa inyong harapan, Panginoon, at kung paano rin niya ipinahayag ang kanyang pagnanais na hanapin kayo, ganun din po kami. Hanapin namin kayo sa tuwina, Panginoon. At alam namin na kami inyo rin nga hanapin, sapagkat wagas ang inyong pag-ibig, ang inyong pagmamalasakit, at ang mga sumusunod, Panginoon, ay aming tinataas sa inyong pangalan. Sa aming kapatid na Thea, kapatid na Noemi de los Santos, kapatid na Aiden, kapatid na Ana, kapatid na Marnie, kapatid na Peter, kapatid na Sandra, kapatid na CJ, kapatid na Casey, sa aming kapatid na Joey. At sa iba pa namin mga kapatid at Panginoon na hindi namin nabanggit ang kanilang pangalan, hipuin niyo po sila na inyong mapagpalang kamay. At damihin ang kagalingan at kalakasang nagmumula lamang sa iyo. Kayo lamang, Panginoon, ang aming pinagtitiwala na wala ng iba pa. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Panginoon ng aming mga buhay. Panginoon, dalangin din namin ang aming kapatid na Mick sa kanyang nalalapit na pagluwal ng kanya pong sangkol na lang sa kanyang sinapupunan. Ingatan niyo rin po siya, Panginoon. At igawad ng Diyos ang pag-iingat mula sa inyo. Bilangin din namin si Pastor Shirley sa maraming challenges ng kanyang pangangatawan din na kanyang kinakaharap sa mga nakalipas na panahon. Ingatan niyo rin, Panginoon, si Laya sa kanyang pag-uwi, sa kikalam, at sa inyong lingkod, Panginoon, na nandito tinataas sa inyong pangalan, ang aming patuloy na paglingkod sa inyo, Panginoon. Ano man ang inyong kalooban para sa inyong lingkod, Panginoon, ay patuloy namin hinihiling. At salamat sa pagkakataon muli na mapaglingkuran ng iglesia ito. Dalangin din namin ang mga kapatid namin, kababayan na naapektuhan ng Bagyong Tino. Lalo tigit ang aming mga kababayan sa Central Visayas, maging sa Palawan, Panginoon. Kayo lamang ang aming lakas at pag-asa, Panginoon, sa mga oras na ito at wala ng iba pa. At sa paparating na bagyo na nagbabanta sa aming lugar, Panginoon, sa darating na Lunes, kayo, Panginoon, ang patuloy namin. Kayo pa rin ang aming pinagkakatiwalaan, Panginoon, at wala ng iba pa. Dalangin namin ang nalalapit na speech pulpit, Panginoon, ng mga manggagawa sa darating na linggo. Ang inyong lingkod na magbabahagi ng mensahe ng buhay sa dako ng San Miguel sa Noveleta, Cavite. Maging ang aming palang tagapagsalita sa kataguan ni Pastor Julie Quiros. Ingatan niyo po siya, Panginoon, at bigyan ng lakas at inspirasyon upang may pahayag ang inyong buhay at banal na salita. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na nagpapatuloy ang inyong iglesia sa gawain at ministeryo na kanyang pinabibilhanan. Dalangin namin ang establishment blessing ng aming kapatid na Jocelyn sa darating na Sabado. At tuwa'y maging mabunga po ang pagkatalagang ito ng kanyang paghahanap buhay. At tuwa, Panginoon, maging bahagi ang bawat isa sa amin sa pagkatalagang ito. Sa bawat isang narito, Panginoon, nababati ninyo ang aming damdamin at puso, ang nilalaman ng aming mga kaisipan. Kaya, Panginoon, ay patuloy namin itinataas sa inyong pangalan ng lahat. Ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang pag-ihiwalay. At nawa ay makarating ang bawat isa sa amin ng maluwalhati sa kanilang namin mga tahanan. At
sa araw ng bukas sa panibagong buhay at pagkakataon na makapaglingkod sa inyo upang patuloy kayo papurihan at sambahin sa lahat ng oras at pagkakataon ng aming buhay. Ito po ang aming pagsawat panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumati nawang kapayapaan, ng pag-ibig at pag-asa dulot ng ating Panginoon sa Kristo. Magmula ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ng